Ang tagal ng panahon, hindi ba? Na-miss nyo ba kami? Kami din mga kids, na-miss namin kayo! Kaya nga, tara na't magsama-samang muli na mag-aaral ng salita ng Panginoon. Hindi ba? Tara na mag-Sunday School online muli. Ako muli, si Teacher Kat. Ako naman si Lian. At kami ay bumabati sa inyo ng Happy Sunday School! At syempre, na-miss nyo ba si Ate Lian sa kanyang panalangin? Sige Ate Lian, pangunahan mo tayo sa ating panimulang panalangin. Sige nga, kids, sabay-sabay tayo. Kapag ako'y mananalangin, kamay ko'y ititiklo, ulo ko'y iyuyuko, mata ko'y ipipikit, at ang aking sasabihin, God, thank you po sa today. Sana po tutulungan po kami sa araw namin. Tsaka po, sana po, protektahan niyo po kami lahat. Love namin po kayo. Tsaka love namin din po kayo. God, sana po, lahat po sa mundo, protektahan niyo po. Sana protect na niyo po kami. Tsaka po sana po God, sana po ito conference. Tsaka love namin po kayo God. In His name, Amen. Salamat Ate Lian sa pangunguna sa atin sa ating panalangin. At ngayon, it's music time! This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Hide it under a bushel, no, I'm gonna let it shine. Hide it under a bushel, no, I'm gonna let it shine. Hide it under a bushel, no, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Don't let Satan blow it out, I'm gonna let it shine. Don't let Satan blow it out, I'm gonna let it shine. Don't let Satan blow it out, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine till Jesus comes, I'm gonna let it shine. Let it shine till Jesus comes, I'm gonna let it shine. Let it shine till Jesus comes, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This week is the first week of Advent, the beginning of a new liturgical year. But today, in the Gospel of Luke, we hear Jesus talking about the end of everything. Jesus says, "There will be signs in the sun, the moon, and the stars, and on earth nations will be in dismay." It's like the opposite of Genesis when God made the world and put things in order. Here, the world is falling apart into chaos. What does this reading have to do with Advent? Well, it shows that things don't last forever. Even people don't last forever. We can't rely too much on stuff here on earth. Families, country, and nature all change. But after everything falls apart, we hear in the Gospel, "They will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory." This is Jesus. He isn't a person who will pass away. He is God. He's eternal. He isn't from this world, and he lasts even when the world doesn't. So even though the world and the things on it are wonderful because God made them, the world isn't the best thing because it passes away.
We don't have to be afraid because we rely on God who never ends and whose love lasts forever. He is coming in this season of Advent. The word Advent comes from the Latin meaning to come. Jesus is coming, and we have to get our hearts ready. This is now a story time. Maging handa kayo. Sa mga araw na iyon, pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at magugulo ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Ang mga bansa ay maghihirap at maguguluhan sa paglakas at pagtapon ng dagat. Ang mga tao ay manghihina dahil sa sobrang takot at mababahala sa kung ano ang darating sa sanlibutan. At makikita ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng tao. Hunawain ninyo ang mga aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisibol na ang mga daon sa sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang kanyang pagdating. Nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago lumipos ang kasalukuyang salinlahi. Maghanda. Huwag hayaan na sa aking biglang pagdating ay maabutan ka ng hindi mo namamalayan. Huwag hayaang matagpuan kita na namumuhay ng walang ingat, nagsasaya at nagiinom at abala sa mga problema sa buhay tulad ng iba pa. Sinabi ni Jesus, maging handa kayo sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Sa kanyang biglang pagdating ay maratnan nawa niya kayong gising. Yan mga kids, tapos na tayo sa ating kwento. Kaya, dadako na tayo sa ating mga katanungan. Para sa unang tanong, ayon sa kwento, ano daw ang mga palatandaan na darating na ang Panginoon? Magkakaroon ng kaguluhan, magdidilim ang paligid, at magkakaroon ng pagkatakot. Mag-aalala ang mga tao tungkol sa kinabukasan. Para sa pangalawang tanong, bakit sa palagay nyo, bakit kailangan maghanda tayo sa pagdating ng Panginoon? Sapagkat walang nakakaalam kung kailan o anong eksaktong oras o panahon darating ang Panginoon. Kaya kinakailangan sa lahat ng panahon tayo ay nakahanda. Para sa pangatlong tanong, anong mga paghahanda kaya bilang Kristiyano at bilang naghihintay sa Panginoon ang ating gagawin? Anong klase ng pamumuhay? O paano kaya tayo dapat mabuhay habang tayo naghihintay sa pagdating ng Panginoon? Dapat habang tayo ay naghihintay sa pagdating ng Panginoon o sa kapanganakan ni Jesus sa ating buhay at sa mundo, sa pagdating niya sa mundo, nararapat lamang na mamuhay tayo ng malinis. Mamuhay tayo ng ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Mamuhay tayo na katulad nung inawit natin kanina. Tayo ay nagliliwanag. Maliwanag
na ang isang liwanag na maaaring nakakapagbigay din ng kaliwanagan sa iba. Nasi-share natin kung ano ang salita ng Diyos, nasi-share natin sa buhay natin o nakikita sa buhay natin na tayo ay mga anak ng Diyos. Sapagkat nagliliwanag ang buhay natin ayon sa katangian na gusto ng Diyos sa atin. Maliwanag ba yun, mga kids? Kaya nga, mga kids, habang tayo ay naghihintay sa pagdating ng Panginoon, at ngayon, iyon nga yung ginagawa natin ngayong Advent season. Hihintay tayo sa kapanganakan ni Jesus. At habang tayo naghihintay, dapat ay nananatili ang liwanag ng Diyos sa ating mga buhay. Okay ba yun? Para sa ating memory verse ngayong araw, i-recite natin ang Matthew chapter 5 verse 16. Let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven. Isa pa. Matthew chapter 5 verse 16. Let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven. O, isa na lang, mga kids. Matthew chapter 5 verse 16. Let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father in heaven. Good job, Kids! Mga kids, kami ngayon ni Lian ay magpapaalam na sa inyo. Subalit, sana ay marami kayong natutunan sa lesson natin ngayong araw. Huwag nating kalilimutan kung ano ang ibig sabihin ng Advent. Saan hinihintay natin o naghihintay tayo sa pagdating ng Panginoon o sa kapanganakan ni Jesus na siyang bumaba sa atin upang bigyan tayo ng pag-asa. Kids, maghintay tayo at pagliwanagin natin ang ating mga ilawan habang tayo ay naghihintay ng masaya kay Jesus. Kids, tayo ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa lesson ngayong araw na ito. Salamat po sapagkat naghihintay kami sa inyo, pagkamat wala pong nakakaalam kung kailan kayo darating. Subalit, ang nais mo po sa amin, habang kami naghihintay sa inyo, ay mamuhay kami ng ayon sa iyong nais, at maging kami ay maging masigasig sa paglilingkod sa inyo. Panginoon, ingatan niyo po ang bawat bata, ingatan niyo po ang bawat anak niyo, at ang lahat ng tao sa mundo. Salamat po ng marami. Ito po, Panginoon, ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Salamat muli mga bata sa inyo. Hanggang sa muli. See you again in our next Sunday School Online.